Ano po? Praise God, hallelujah. Glory to God. Good morning sa bawat isa at higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Bago natin simulan ang ating pagtatalakay ng kaunting oras sa banal na kasulatan, ay muli ating idulog sa Panginoon ang ating mga sarili. Tingin natin sa Banal na Espiritu ang kanyang divine guidance and inspiration para sa ating pakikinig at pag-aaral sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Muli po, aming Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Ang lahat ng ito ay kayo po pasalamatan, purihin, luwalhatiin. Muli namin hiningi sa Banal na Espiritu ang iyong pong panguna sa mga naikinig at sumusubaybay ko sa live streaming na to. Maging ang iyong kasangkapan ay magkaroon po ng spiritual foundation and strength by your word. Thank you, Holy Spirit of God, for your divine anointing. Your guidance and teaching is what we need today. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasalang karangalan. Sa pangalan niyo po, aming Pastor Kristo. Amen and amen. Okay. Muli, magandang araw sa bawat isa at isang mabuting bagay ang pasalamatan ng Diyos sa iyong bagong taon. At muli nating balikan ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Bagong Tipan, the New Testament, Pauline Epistle, Book of Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Sinimulan natin talakayin ang Colossians chapter 3. At ang ating sentrong verse na pag-aralan ay ang verse 16. Sabi rito sa verse 16, Colossians 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, I just want to give an emphasis on the first word na nakalagay rito sa mga unang salita. Verse 16, let the word of Christ dwell in you. So, matuon ang ating pansin sa isang salita na let the word of Christ dwell richly in your hearts. I will repeat, let the word of Christ dwell in you richly in your hearts. So, hayaan natin na ang salita ni Kristo ay magkaroon ng managana sa ating mga puso. Okay, so yan yung pinakang sentro ng ating pag-iisip. Bakit kaya ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ayon po sa Banal na Espiritu, kay Pablo na binigay ng Diyos sa kanya upang bigyang aral at payo ang iglesia ng Colosas. Pagkatapos sasabihin niya yung mga sa itaas na salita about new life, about disciplining ourselves. Kaya sabi sa verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil conscience, and covetousness, which is idolatry, and so on. For the sake, the wrath of God cometh on the children of disobedience. So on, so on, so. So ganito ang mga pagpapayo ni Paul through the inspiration of Holy Spirit, just to give us a background of what he continued saying on this verse 16. Kaya sabi niya, pagkatapos na ma-mortify natin ang ating mga sarili, disciplining ourselves and not to continuing to live therein. Sabi nga sa verse 3, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. So kung ang mga tao, lalo kita mga Kristiyano, we are just not only confessing and professing that we are Christians, but in reality, we possess a true Christianity in our life because Christ is in our hearts, because Christ lives
within us. Now, kung ganyan ang magiging buhay at buhay ng tao, nararapat lamang itong verse 16 na mangyari sa buhay natin. Sabi rito, let the word of Christ dwell in you. Kaya sabi ko nga, let the word of Christ dwell in us richly and all wisdom. Let the word of Christ dwell richly in our hearts. Bayan natin na ang salita ni Kristo ang siyang mamayani, maghari sa ating puso. Pagyamanin. Yan yung angkop na salita marahil. Pagyamanin natin ang salita ni Kristo sa ating mga puso. Bakit kaya puso? Yan ang tanong. Hindi isip, kundi puso. Ano ba ang kaibahan ng puso sa isip? Kasi marami ako narinig na just change our mind. Now, changing our mind is not really just what the scriptures giving an emphasis of changing our lives. Ang isip kasi, bagamat nasabi ng Bible, maging sa Corinthians na di ba nyo alam ng inyong katawan ay templo ng Banal Espiritu. Okay, sapagkat binili kayo sa halaga, kaya't luwalhatiin niya ninyo ang Diyos ng inyong katawan at ng inyong espiritu. Now, doon sa Romans chapter 12 verse 2, sabi ron ay, be not conformed on this world, but be ye transformed by renewing of your mind. So ano ang pagkakaiba nitong sa Colossus maging sa ibang kasultan natin bubuksan mamaya about mind and heart? Ano ang koneksyon ng puso sa isipan? Alam nyo mga kapatid, kahit sa siyensya, kahit sa mga doktor man, hindi po pwedeng ang utak ay gising without the heart. Maging si Kristo ay nagbigay ng emphasis tungkol sa puso. Hindi sa isip, kundi puso. And in fact, if we are in Christ, remember, Christ dwell in our hearts. Now, what is our spirit? The Bible declares also in Romans chapter 8, verse 16. Sabi roon, our spirit and the Spirit beareth witness with our spirit that we are children of God. So yung espiritu natin, yan yung inner man natin kung saan nagkakaroon ng koneksyon ang Banal Espiritu. But when it comes to our character, sa buhay natin, abay malaki ang kinalaman ng puso. Now, again, let us open our New Testament in Mark chapter 7. Now, in this certain passage of Scripture, how Christ explaining about the importance of our hearts. Chapter 7 ng Mark, verse 15. Sabi ng Panginoon Kristo mismo sa kanyang mga alagad, there is nothing from without a man that entereth unto him can defile him. So tinutukoy niya yung mga pagkain na kinakain natin. Hindi siya nakakasira sa tao. What he is referring to is about our character. Okay? Sabi rito, but the things which come out of him, those are that defile the man. Okay. If any man have ear, let him lip. If any man have ear to hear, let him hear. Kung mayroong pandinig po, ang bawat isa ay makinig. So in verse 19, karugtong pa ng kanyang salita, sabi niya, because it entereth not unto his heart, yung mga kinakain natin. Okay? Paano man yung ating kinakain, hindi ho siya pumapasok sa puso. But unto the belly, and go it out unto the throat, purging all meats. And he said, that which come out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of man, proceedeth evil thoughts, adulteries, fornication, murderers,
thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, lahat ng katakawan, no? Lahat ng kasamaan. All evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things came from within and defile the man. So, ang tinutukoy niya rito ay puso. Bakit ba ang puso na tao? Ano ba meron sa atin sa pusong ito? Kanya nga ang tao ay tinatawag na person sapagkat meron tayong kapangyarihang magsalita. We have that power to think, our intellectual knowledge, power of speech, reasoning, and power of will. We have that free will choice to do whatever we want. Now, ito ang tinatawag na tao. Now, when it comes to the heart, importante po ang puso. Masasabi ko na ang puso ng tao ay parang isang budiga. Imbakan siya ng kung ano-ano. Kung ano yung gusto mong itago sa budiga, ganun ang puso. So, lahat ng pumapasok sa isipan, sa imagination, napupunta ng puso. Lahat na nakikita ng mata, pupunta ng puso. Lahat ng nalalasahan ng dila, napupunta ng puso. Lahat ng ating narinig ng tainga, pumapasok sa puso. So, ang puso, para sa akin, ay parang budiga. Doon siya nakaimbak. Kaya kung ano ang meron sa puso mo, lumalabas sa bibig, lumalabas sa isipan, lumalabas sa katauhan ng isang tao. Kaya ang puso, sabi nga, kung ano mayroon sa puso, iyan ang nakakahawa at iyan ang nakakasira sa tao. Sabi rito, and all these evil things came from within and defiled the man. So, talaga ang puso ng tao ay dagdag pa ni Jeremiah. Sa Jeremiah chapter 17, tingnan natin kung paano nilalarawan sa Old Testament, sa panahon ni Jeremiah, sinabi ng Diyos kung ano ang katulad ng puso ng tao. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things. Alright, sa Tagalog po ay maaaring ganito pagkasabi. Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat ng bagay. Deceitful. Mandaraya. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Nobody can know the heart of man. You might be perceived, you might be, I think, discerned about that man. But within, sa puso mismo niya, hindi mo alam. Kunyari nakikinig sa iyan. Kunyari very attentive siya sa kung ano sinasabi mo. But inwardly, is not. They are not giving any attention for that. Why? Because it's the deceiving of the heart. So the Bible said, the heart is deceitful. Mandaraya. Higit sa lahat ng bagay. And now, in verse 10, I, the Lord, search it or search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Only the Lord can search the heart of man. Only the Lord can change. Ang tanong, ano ba ang puntriya ng ating pag-aaral ngayon? Now, I just want to give a reminder about Colossians chapter 3 verse 16. That let the word of Christ dwell richly in our hearts. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So, ibig sabihin, pag ang puso ng tao ay hungkag, ano bang ibig sabihin? Parang vacuum, walang laman. Diba? Ang laman ng puso natin ay basura, mga junk. What are those? Those evil things. Those what is recorded in Colossians chapter 3 previous verses, verse 5. Nasabi roon ay mortifying ourselves from those evil things.
Yung pong mga bagay na nakasisira sa tao, pag yun o yun yung laman ng ating puso, araw-araw, ebe, hindi ho lalago ang isang Kristiyano. Yun nga, sabi ko sa inyo noong nakaraang linggo, kahit mag-ilang bagong taon pa ang lumipas at dumaan sa buhay ng tao, bagay pagka ang puso ng tao ay without any action to change it, and the only thing to change the heart of man is not by our own way, only the Word of God, only the Word of Christ. Kaya pag ang isang tao, wala ho tayong tinutukoy kung ano man po yung posisyon ng tao sa spiritual ministry. Pastor man to, missionary man siya, any spiritual leaders, they can possess in their church. Ano mang klaseng simbahan, kapilya, ang kanilang pinaaniban. Wala pong kinalaman ang pagbabago ng puso ng tao sa mga bagay na yan. Ang tanging paraan lamang para ang buhay ng tao, ang puso ng tao ay magkaroon ng pagbabago is the Word of God. Wala nang iba. Well then, education. Secular education is good. Kaya lamang sa sobrang dono ng tao, and sometimes they don't know about God. And the beginning of wisdom is, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. If we want to be knowledgeable, and if we want to be a wise man, then we must have the fear of God. And to have the fear of God is giving an attention to the Word of God. Sabi nga, be not wise in our own understanding, but in all our ways, in all our plans of our life, acknowledge God. And giving Him acknowledgement is giving head to the Word of God. Para mabigyan natin ng pansin ang satanan Diyos, ikaw mismo kapatid at ako mismo ang magpoporsigin yan. Inihain na ng Diyos ang kaligtasan dyan. It's now already in our privilege to enjoy that salvation. After we receive Christ as our personal Savior in our hearts, now then, andyan na, kapasok ka na sa kaligtasan. But the real transformation of life is not by becoming a member of any organization, not by means of being a member of any certain church. Maging relihiyoso ka man, that's good. But to change the heart of man, our attitude, ay hindi ho nakukuha yan sa pagiging relihiyoso ng tao. Hindi nakukuha yan sa pagsimba. Hindi nakukuha sa talino at dami ng alam ng tao. The only thing that the heart of man can change is the Word of God. Now the question is, how much time you spend in the Word of God in our daily life? Gaano pa kahapang panahon ang tinugugol mo sa salita ng Diyos? Sa bawat sandali ba ng buhay natin, araw-araw, may puwang ba ang salita ng Diyos sa puso natin? Yan ang tanong. Ngayon, kung hindi natin pinapractice yan, kahit tumanda ka na sa loob ng church, kahit na tumanda na ang isang membro sa loob ng gawain ng Panginoon, without changing their practice of giving an attention to the Word of God, eh hindi ho magbabago ang buhay ng tao. Kahit pa anong posisyon yan, kahit pa pastor yan, kahit pa ano pa yan. Sapagkat ang pagbabago ng buhay ng tao ay sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. And by means of being born again is through the Word of God. Wala na pong iba. Wala na. Hindi sa pagiging membro ng kapilya, ng simbahan, ng relihiyon, hindi sa pagiging pagkakaroon ng posisyon sa iyong kinaanibang sikta o reliyon, kundi sa magitan lamang po ng salita ng Diyos, doon lang magbabago ang buhay ng tao. Okay? Ang Panginoon Kristo malinaw. Ganito niya sinabi sa kanyang alagad sa John chapter 15. Tingnan natin kung paano binibigyan linaw ng Panginoon ang kanyang salita. Now,
Sabi niya sa verse 2, 15, John chapter 15 verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, and that may bring forth more fruit. Now ye are clean. Napansin niyo, Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. To cleanse our love, to cleanse our hearts, is not by means of being a member of a certain organization or any church. To cleanse our hearts, to cleanse ourselves, is through the Word of God. That's why Christ said to His disciple, Now ye are clean through the Word which I have spoken unto you. Ito lang ang tanging paraan. So ang tanong, araw-araw kapatid, ano ba ang laman ng puso mo? Sa mga kabataan ngayon, nakakalungkot. Bagamat nagta-church sila. Ang tanong, gaano ba kahabang panahon ang kanilang binibigay sa satanan Diyos? Mas matimbang pa sila sa pag-games. Maganda sana tong panahon natin dahil sa takbo ng technology, parang tingin natin umaabante yung technology ng tao. Ano ba ang silbi niyan? Kung ang buhay ng tao ay mapariwara at pupunta ng impyerno, di ba? Without changing their lives, technology is good. But without giving time, spend time to the Word of God, what's the use of that? Di ba? Hindi magbabago ang buhay ng tao kahit papalasimba yan. Asahan mo lang tuwing linggo para makinig ng sermon ni pastor o pagtuturo. No, that's not. Does not really make you a real Christian. Kung hindi mo binibigyan pansin ang sarili mo sa salita ng Diyos araw-araw. Kanya nga, mayroon tayong mga pagtuturo sa discipleship training about quiet time. Tinatanong ko po ang nakikinig, mayroon ka bang quiet time, kapatid? Meron ka bang panahon sa salita ng Diyos? Sa cellphone mo, lagi ka nag-games. Do you have any time to spend para buksan mo yung Bible app sa inyong mga gadgets para basahin ito? So, hindi pa huli, mga kapatid, ang lahat. Ngayon pong January, tama-tama, bago matapos tumuwang ito, pwede pa niyong ihabol. Anong ibig sabihin? Meron po tayong mga paraan kung paano mo mababasa ang Bible within 1 year. So, pwede mong mahabol. Kasi ang kwentada niyan, you must spend 5 chapters reading every day in the Bible from the Old Testament and maybe 2 chapter in the New Testament every Sunday o 3 chapter o araw-araw may 5 kang chapter na binabasa sa banal na kasulatan araw-araw from this month of January. Diba, isang taon ayon sa kwentada meron tayong 365 days. So kung ang banal na kasulatan ay babasahin natin araw-araw mula ngayong buwan ng January, sa loob ng isang taon, sa next January, tapos mo ang buong Biblia basahin. Okay. So, nakakalungkot, kaya sabi ko na maraming nahuhumaling ngayon na mga kapatiran, mga kabataan, sa gadgets. Mabuti pa yung gadgets, internet, any multimedia connection na gusto lang gawin ay nagagawa. But, to spend time to the Word of God, nakakalungkot. Wala ho silang panahon doon. Inaasahan lang nila pumunta ng church paglinggo at doon makikinig ng pangaral, pagtuturo ni pastor. Hindi ho ganun, kapatid. Hindi ho ganun. Araw-araw, kung paano tayo kumakain sa bahay, 3 times a day, mayroon pang merienda. Ganun din po sa Word of God. In our spiritual nourishment, dapat ganun din man po, sapagkat ang buhay natin is not only
physical but also spiritual. Mayroon tayong tinatawag na dual nature sa buhay natin, spiritual at saka natural. Itong physical life natin. So kung ang physical life natin, yun lang yung nire-nourish natin, yung ating spiritual na buhay, wala kang pakialam, mamamatay ang spiritual mo, kapatid. And you know what? If we neglect our spiritual life, then it will lead to death spiritually. So yun ang nakakalungkot doon. Now, isang bagay pa ang palala sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat po ng Awit 51. Paano ba kinoconsider ni David ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos? Ano ang kanyang pagsusumamo sa sarili ng Diyos? Sabi nga rito, 51, verse 10. Itong maganda. So ganito siya nanalangin sa Lord. Dahil sa di naiwasan ang kanyang pagkakasala, kakamali, this how David pray before God. Verse 10. 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kanina na, banggit ko ito. Ano ang kaibahan ng puso sa isipan natin? Ang ating isipan kasi, yan yung espiritu natin. That's how God have a direct communion with us because of our spirit. Ang ating puso, yan yung sentro ng ating pagkatao, ng ating damdamin. Yan yung nakakadarama ng pagmamahal, ng kalinga, ng anything that we feel in our soul. Ang mind natin, yan yung ating espiritu. So, sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Renew a right spirit. So, nasa iyo, kapatid, ang pagpapasya ngayon. From within, from your heart. Ano ba ang pagpapasya mo sa araw na to? Maganda pang dagdag ng banal na sulatan, aklat pa rin ng Awit 119. Tingnan natin ano pa ba ang dalangin ni David. 119 verse 11. Thy word, sabi niya, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Bakit nga ba ang tao, maging Kristiyano, ay nagkakamali lagi? Bakit lagi siyang nananatili sa kanyang kahinaan? Ano ang ugat ng lahat ng bagay? Ba't ganon ang tao? Simple lang. Ang cause, simple lang, dahilan. Because they don't give heed to the Word of God. If this Word, Psalms 119 verse 11, ay matupad sa buhay natin, thy word have I hid in my heart. Kapatid, kaya mayroon tayong practice sa mga disciple na every day you must memorize those verses. Ano ba yung mga favorite verses mo? Kahit isang talata lang araw-araw ang memorize natin. Kung magagawa mo yan, kapatid, good. Ito ang paraan that the Word of God we may hid the Word of God in our heart. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ay sa halip na yung mamemorize natin mga verses ang pinagkukulan ng pansin ay paano lumaban ng ano ba yun? Sa games? Palibasa hindi ako mahilig talaga sa ganyan kaya wala rin akong kalamalam sa mga games kung ano yung mga attacking gusto nila sa laro, kung ano mang mga anak ko po. Ano kay natnan nun? Ano ang kahulugan sa buhay ng tao, no? Diba? Wala, aksaya ng panahon, aksaya ng oras, buhay spiritual mo, walang silbi. Diba? Iba ang Word of God. Pag ito'y pinagyaman natin, it will develop our life. It goes to eternal salvation, eternal security. Kasi, ang salita ng Diyos, it will goes forever. At silang mga natili sa salita ng Diyos ay manatili
magpasawala hanggan. Ganyan po ang bisa nun. Kung hindi natin pinanatili ang salita ng Diyos sa puso natin, for what? Anong silbi nun? Di ba? Anong silbi nun? Kaya sabi ni David, prayer niya, Thy word have I hid in my heart. So now, let's pray and ask the Holy Spirit of God to change our attitude, that the word of God will dwell in our hearts. Hid in our hearts. Sabi nga ni Paul kanina dwell richly. The word of Christ will dwell richly in you, in all wisdom. So, ganun po ang dapat mangyari sa buhay ng tao. So, mga kapatid, hindi po mababago ang ating sarili kung hindi ho tayo magpapasya na baguhin ang sistema ng ating buhay. Part pa rin po ito ng ating pong pagbabago ngayong pong bagong taon. Sapagkat ang buwan ng Enero ay buwan po ng pagbabago sa bagong taon. Kaya ikaw kapatid ay magpapasya sa araw nito. Kung ano po yung pakinabang mo sa iyong napakinggan sa araw nito. Wala pong isang pwera sa atin, kahit ako, kahit sino man sa atin, wala pong isang pwera rito. Lahat po tayo. Ito po yung basic. The only way to transform your life, the only way that Christian might be conformed to the maturity like Christ is by means of reading the Bible, studying the Word of God, and prayer. Dalawa lamang po yung basic niyan. The Word of God and prayer. Prayer is our daily communication to God. And the Bible is the Word of God. We let God speak in our hearts through His Word. If we pray, we are talking to God directly. So, ganun po ang sistema. Kaya po, nasa atin na po papasya sa araw na to. Nawa po, pinagpala po tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita sa araw na to. Purihin ang Diyos at maraming pong salamat sa inyong mga kapatid na nakikinig po sa aral ng salita ng Diyos sa araw na to. Tayo po'y manalangin ng pasalamat. Kung sa araw na to may nakikinig na hindi ho pa nila naranasan ang ganitong sistema ng buhay, basic po ang mangyari sa iyo kapatid. You must pray a repentant sinner today. Hingin mo sa Diyos na patawarin ka sa iyong kasalanan and you must accept Christ personal sa iyong buhay sa araw to as your personal Savior. Tayo po manalangin. Muli po aming Ama, salamat po sa inyo sa araw na to. Salamat sa iyong mga salita. Namin po natutunan, amin po napakinggan. At wala ho kami kakayanan na ma-transform ang aming buhay without the help of the Holy Spirit. You're the one who gives us that power to live a righteous life because you're the sanctifier, Holy Spirit of God. Thank you so much of giving us that opportunity na natagpuan po namin ang Panso Kristo bilang sarili ng pagligtas. But is also our part to do an action para i-work out po namin ang aming salvation. Salamat po o Diyos sa inyo sa araw na to. Salamat po sa iyong salita, sa reminder na yan. Lahat ng ito ay sa inyo po ang kapasalamatan, karangalan, ang kapangyarihan, mapakailanman. Sa pangalan niyo po ay Panso Kristo. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Napasensya natin. Ikaw po makatilalamunan po. Purihin ng Panginoon.